Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW at mga ka-hula-hookers. Kumusta po kayo? Inaasahan ang inyong lingkod na kayo po ay muling inaabot ng ating paglilingkod ng pambayan, ang Utusan at TV, na nasa mabuting kalagayang lahat. Ang mga may karamdaman dahil nabalitaan ko riyan sa Middle East ay panay ang sandstorm langhap, alikabok. Mahirap yan. Kaya pag-ingatan ninyo ang inyong sarili sapagkat alam ninyo kumisan dahil sa init, sa gabi malamig, yan tinatawag na sala sa lamig, sala sa init, ay nakakaroon ng dahilan para magkaroon ng karamdaman. Kaya pag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Kaya naman, ang aking pinaabot ay ang aking personal na dalangin na sana ay iigin na kayo kung mayroon kayong karamdaman sa inyong mga sakit upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan, nang sa ganon ay magpalakasan tayo ng halakak, lalong-lalo na ngayon naghahalakakan sila doon sa hula-hook Facebook jokes na grupo ng inyong lingkod. At ngayon, dahil sa ako ay nagagalak nang matapos naming i-check up ang aming software na nagmamonitor sa mga sumusubaybay, nanonood at manunood at laging nakatunghay sa ating himpilang Utusan at TV, ang kauna-unahan sa kasaysayan ng internet television station sa buong mundo na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. Tayo po ay nag-broadcast ngayon sa loob ng Utusan at TV wall. Kaya naman sinasabi ko na tayo po ay nasa loob ng Facebook. So, ngayon ay ipapasyal ko kayo. Dadalawan natin ang isa pang lugar na kung saan ay malimit kong pagkitin sa inyo na naroon ng napakarami nating mga ka-OFW. Ito ay bahagi ng Middle East at mula sa aking kinaroroonan sa Los Angeles, California, United States of America, kayo po ay aking dadalhin sa click of a finger. Wow! Mamamasyal tayo sa bansang Kuwait, na bagamat maliit na bansa yan, napakayamang bansa sa Middle East. Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, ang ating pong kakaugnayin ay isa sa mga ipinagmamalaki nating OFW na napakasipag at naroon ngayon at nakiipagsapalaran para sa ikararangal, ikabubuhay at magandang edukasyon ng kanyang pamilya. Mga ka-Pilipino, si Lynn Marquez na nasa Kuwait. Magandang hapon mula sa Los Angeles, Lynn Marquez. Batiin mo ang ating mga tagapanood ngayon. Hello po. Magandang gabi po. Magandang hapon sa inyo dyan. Mukhang masaya itong ating kausap, ano? Ang mga napangakuan mo na batiin ay pinagkakalob ko ang pagkakataon, baka makalimutan mo mamaya, magtampo sila. Kaya, pangunahan mo ng batiin ang mga napangakuan mo. Go ahead. Hello po, mga classmates, hello hookers. Gandang gabi po sa inyo lahat dyan. Tama na po ba hula natin dyan? Nagpapasalamat po ako mabuti kay Sis Admin Jen Amante kasi siya po ang nagdala sa akin sa hula hookers. Siya po ang nag-add sa akin. Maraming salamat po sa kanya. Kung di gawa niya, wala po ako dito. Naks. Salamat din po sa mga admins, sa mga friends ko po, sa aking kinisang kaibigan, Sis Jovi, Ramirez Acules, kay Sis Irene, Sis Jenny Capino, si Tatlong Lynn, Jocelyn, Villarosa, Nalin Soto, Araneta, Beberlin ka na ngayon. Ivana Bonete. Baka may makalimutan ako magtampo. Okay, Sis Glenny Turaha. Sa ating bagong members niya, kay Bess Alfred Ornales. At
kay Sis Gina Mendoza. Marami pa po. Baka makalimutan na magtampo. Sa lahat-lahat na lang po, mga classmates ko, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. At sa inyo po, magandang hapon kayo. Okay. Ngayon, ay mukhang ang aking kausap ay taal na Tagalog. Sapagkat aking pinakikinggan ang kanyang intonation, ang kanyang accent, ay mukhang taal na Tagalog. Gusto kong alamin, bago tayo magtungo sa iyong kinaroroonan dyan sa Kuwait City, nais ko muna malaman, saan ka sa Pilipinas, Lynn? Born po ako sa Alfonso, Cavite. Caviteña po ako. Kaya pala sabi ko na nga ba ang tono ay taal na Tagalog eh. So, ikaw ay lumaki sa Cavite. At yung pamilya mo naroon pa sa Cavite or nasa ibang mga lugar o paano? Nanay ko po at kapatid ko nasa Cavite. Yung bang kabulungan mo sa madaling araw, dala mo dyan sa Kuwait o naiwan sa Pilipinas? Wala na po akong kabulungan. wala nang kabulungan. Mukhang yan tinatawag na homesick at lovesick doon sa aking hula-hula group. Nabanggit mo na wala ka ng kabulungan. Ito ay, ang tawag ko kasi na kabulungan yung may bahay o mister o whatsoever. Ikaw ba ay may pamilya? Not necessarily yung magulang mo. Ang ibig ko sabihin ay direct family, katulad ng bunga ng bulungan ng sa madaling araw. Meron ba? Ay, wala na po. Wala kang anak o... Meron po akong wala na po akong kabulungan, pero may mga anak po ako, 5. 5 ang naging bunga ng bulungan. Kalpito. Kung magtanong ka kasi, pambira ka eh. Ano po kasi, bali kung hindi na maalam at nawala ang kabulungan, baka naaniman pa. Hanggang 5 lang. May balak pa palang mang-anim ito. Okay. Ngayon ay katuwaan natin. Sa bagay ito ay maliit na bagay na ireregalo ko sa iyo. Pero yan ay ala-alang binabalikan kung tatawagin ko. Bibigyan kita ng isang kopya ng Hula Hook Invention, Recipe at iba pa na libro, yung second edition, yung bagong edition ng aking libro. Dahil dalawa na ito first at the second edition. Nais kong bigyan kita ng regalo. Bibigyan kita ng isang kopya. Kung may bibigay mo nang hindi nag-iisip, yung tuloy-tuloy, ang birthday ng 5 mong anak. Magsimula tayo sa panganay. Okay po. Sa panganay, going to bunso. April 8, 1990 po. Pati pangalan, baka nakalimutan mo pati pangalan. Pangalan muna bago yung birthday. Domingo Marquez po. April 8, 1990. Ang padalawa ko po, Desiree Marquez, February 22, 1993. Ang patatlo ko po, si Regino Marquez, November 28, 1996. Ang paapat ko po ay si Julius Marquez, July 22, 2000. And then, ang bunso ko po si Veronica Marquez, October 5, 2002. Okay. Isang libro ng Hula Hook ang aking regalo sa iyo. Maliit na bagay lang yan. Pero yan ang tinatawag kong ala-alang binabalik-balikan. Aking kinukompute dito Thank you so much. every 2 years may production. Ngayon ay gusto ko malaman na bago ka napunta riyan sa Kuwait ay ikaw ba ay gusto ko malaman yung background sa edukasyon. Ano ang iyong natapos?
high school or college? Hello? Nakatapos po ako ng high school. And then, nakatapos po ako high school. Hello? Oh, yes, go ahead. Sa college? Nakatapos po. Bali po nung nagkahiwalay na kami, napagpatuloy po ako ng pag-aaral noon as reflexologist po. Okay. Bali, working student po ako noon sa Rizal Technological University sa Mandaluyong. So, ang ibig sabihin ay ito ay napag-uusapan rin lamang sapagkat aking sinusuysoy ang mga nagtutungo sa ibang bansa na nagtatrabaho mga ginang ng tahanan kayo din ng mga mister. So, ilang taon na kayo ay hiwalay ni mister? Matagal na po. Secret. Secret na. Okay. Ipagpaumanhin po ninyo itong aking mga pagtatanong sapagkat ang aking interview, napapansin ninyo, ay hindi interview ng mga para sa politiko. Yung politiko kasi, kaya ayaw ko mag-interview ng politiko Dahil kung sumagot yan napakahaba at saka kung ano-ano, mga pangako, nakaka-boring Ako sanay na rin. Ilang taon na ako sa broadcast? 48 years. Kaya nagsawa na. Alam ko na isasagot ng mga politiko kapag tatanungin mo Tatanungin mo, ano po ang inyong mga proyekto? Aba, napakahaba ang karsada ang pinagawa ko. Ano pa po ang mga bago ninyo ngayong proyekto? Aba, mayroon ako ngayong ginagawa na mababang pabahay. Ano pa po ang karagdagang proyekto ninyong bago? Allah, ako ay mayroong tinatayong mga pang-health care. Ano pa po? Hindi ko naman sasabi sa'yo dahil may 3 ako mansyon. Kaya, natutuwa ako kapag ang ini-interview ko ay ang mga katulad kong mga OFW. Kaya, mga Kapilipino, ito ngayon. Gagawa ako ng panibagong motto natin. Tayong mga OFW, kung po pwede na ilagay nyo lahat sa inyong mga wall, sa inyong mga pages, sa inyong mga groups, ay gagawa tayo ng motto na ito. Respect the OFW. Lagay nyo riyan. Takin na lang. Ngayon ay May 8, 2013. Nakikiusap si Calpito na ating ibandila ang word respect the OFW. Okay? Ito ay sisimulan namin ni Mark. Mark, can we put all on my pages and the word respect the OFW? Yeah, sure. Wow! Thank you very much. So, yan din ang hiling ko sa lahat ng mga creator ng mga pages at groups. Kung po pwede na ilagay natin doon sa ibaba ng inyong mga wall, doon sa inyong mga, anong tawag dito? Ano bang tawag dito? Group photo. Doon sa photo ninyo, profile. Ilagay ninyo rin sa ibaba, respect the OFW. Para sa ganon ay respetuhin tayo. Dahil alam nyo, yung mga, nirerespeto na lamang yung mga politiko. Samantalang mga Kapilipino, mas higit ay binibigay nating kaban ng pera sa ating pamahalaan. Isipin nyo, $20 billion. Mga Kapilipino, ating napakadaloy na binibigay ng pera sa Pilipinas. Hindi tayo nire-respeto. Ang nire-respeto natin mga Kapilipino, yung mga politiko. That is baloney. Unfair. Dahil tayo na naghihirap, naghihiwa-hiwalay ng mga mag-aasawa, nawawalan na ng boyfriend, nawawalan ng girlfriend, yung mga nag-OFW, dahil napapalayo sila doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagkakaroon tuloy ng pader ng pagsasamahan ng mag-asawa. Kaya yung si lalaki na naiwan sa Pilipinas ay nangangaliwa na tuloy dahil siyempre naghahanap. Dahil isipin ninyo mga Kapilipino, 1:2. Isipin nyo, 1:2, ibig ko sabihin, isang lalaki
2 babae ang umaalis na OFW sa Pilipinas. Isipin ninyo, mas marami ang babae na naghahanap buhay sa ating bansang Pilipinas kaysa sa mga lalaki. Isipin ninyo yan. Pagkatapos hihiwalan nyo asawa nyo, mga kaliwa kayo, at tapos re-respetuhin nyo yung mga mandarambong, mga kurakot na mga politiko, mga kapilipino, that is unfair for us. Kaya, hinihiling ko sa lahat ng mga creator, right at this moment, pakilagay ninyo riyan sa ibaba ng inyong mga wall, pakilagay dyan sa inyong mga profile, retrato ng profile ninyo na respect the OFW. Dahil isipin ninyo, 1:2, ang mga ina ng tahanan na nasa labas, tiningnan ko kanina ang percentage mga kapilipino, kaya nung magtanong yung isa rito ay bakit napakaraming mga female ang sumasagot sa ating hula hook, sapagkat 1:2 ang bilang ng mga OFW na nasa labas ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, 2 babae na OFW sa isang lalaki na OFW ang lumalabas ng bansa. Sipin niyo yan, 1:2. Okay, balik tayo kay Lynn. Kaya ako ay nasasaktan ako lagi. Okay, mga kapilipino. Sapagkat nakita ko, tingnan ninyo ito ay napag-uusapan. Meron kami opisina sa Pilipinas. Mahigit 100 yung sa opisina. Mahigit na 2,500 ang aming mga security guard. Doon sa opisina na kinabibilangan ng maraming mga kababaihan, 15% ang hiwalay sa asawa. Bakit? Bakit? Isipin niyo yan. Yung mga nagtatrabaho doon sa amin ng mga babae, mga ina ng tahanan, hiwalay sa asawa 15%. Bakit? Yan ang aking tinatanong mga kapilipino. Bakit marami mga nag-ihiwalay na mga mag-aasawa sa Pilipinas? Bakit? Sapagkat mga kapilipino, nakikita nila ang mga leader ng ating bansang Pilipinas ay may mga kabit. Sipin nyo yan? Kaya akala ng mga may asawa, pwede rin silang kumabit at naging dahilan yan para sila ay maghiwa-hiwalay. Sipin niyo, status symbol ng mga politiko ngayon maraming asawa. Sipin niyo yan? Paano yan? Yan ba ang leader? Yan ba pinuno na dapat na maging idolo ng kanilang mga nasasaklaw? Mga kapilipino, mag-isip-isip tayo. Malapit na ang eleksyon. Ilang araw na lamang, eleksyon na. Mga kapilipino, mag-isip-isip kayong mabuti. Huwag nang iboto yung mga kurakot na yan. Kaya nakita ninyo, pati ang aking hula hook question ay nadadala ang aking lamentation, nadadala ang aking damdamin, nadadala ang aking puso, isip at diwa sa pagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Kaya nakita nyo yung aking tanong doon kanina, hanggang ngayon, sinasagot, ano ang dissectionary Tagalog ng kurakot sila? Mga kapilipino, sundan ninyo kung ano ang ibig ko sabihin doon. Kung ano ang magiging dissectionary Tagalog ng kurakot sila. Makikita ninyo at malalaman ninyo mga kapilipino, yan ipinatatama ko sa mga politiko na mga kurakot. Okay, balik tayo. Nung ikaw ay nasa Pilipinas, ano ang inyong trabaho doon, Lynn? Dati po, po ako sa restaurant. Chinese restaurant po. Okay. Nasa restaurant ka dati bago nagkaroon ng pagkakataon na mag-abroad. Paano mo natuntunan ang maging isang OFW? Napakatagal ko na pong para yan. Para nga po sa pag-aaral ng mga anak ko. 2000 ko po pangarap ang pag-OFW. Hindi po ako pinalat kasi wala sumusuporta. Wala pong kulang pa sa mga bata. Ay, lumuwas po ako ng Maynila. Trabaho. Nag-ipon. Tapos, nag-apply po ako na mag-isa sa mga agency, 3 agency.
Ayun po, natupad noong 2009. Tulog ka na yata. Okay. Anong year nung ikaw ay unang umalis ng bansang Pilipinas? Hello? 2009 po. 2009. 2008 po. 2008. Diyan ka kaagad sa Kuwait napunta o napunta sa ibang bansa sa Middle East? Hindi po, Abu Dhabi muna. Okay, Abu Dhabi noong 2008. Ilang taong ka sa Abu Dhabi? 2 po. 2 taon, so that was 2010. Lumipat ka sa Kuwait. Yung bang employer mo ngayon? Hindi po, Dubai pa. Nasa Dubai pa po. Dubai Bago ka po pa rin. nag-Kuwait. Dubai ka pa rin. Bago po nag-Kuwait. Kailan ka nagpunta sa Kuwait? Last year lang po, 1 taon pa lang po ako dito. Kung akin tatanungin, alin ang mas maalwan na sitwasyon mo nung ikaw ay nasa Abu Dhabi o ngayon at nariyan ka sa Kuwait? Pinakamalawang po sa Dubai. Bakit? Hindi po ako nag-wear ng uniform ng maid. Para pong nasa Pilipinas, and then may day off po ako 2 days. Ang Nakakapag-part-time po ako doon. bakit kung mas malwan sa Abu Dhabi, bakit lumipat ka sa Kuwait? Hello? Wala po, titinang ko po yung kasi yung rate ng pera, mas malaki po daw dito. And then gusto ko rin po naman sa ibang bansa. Hello po. Yes. So, mas gusto mo yung rate na nariyan sa Kuwait kaysa Hello po. sa Abu Dhabi? Yung ba ang dahilan? Mas malaki ang sweldo sa Kuwait? Hindi po, bali nakatapos po ako doon, sabi ko makapag-iba naman ang place. Kaya eto. Gusto mong at least magkaroon ng karanasan sa iba pang mga bansa. Ngayon, ay simula nung ikaw ay nag-abroad 2008, nakailang beses ka nang umuwi sa Pilipinas? Bali 3 times na po. 3 beses. Opo. Okay. Yung pinakabunso mo ngayon, ilang taon na? 2002, ngayon ay 13. So, bali, kung na siya, 11 years old. Opo. 11 years old na. Kumusta naman ang iyong pamilya sa Pilipinas? Ang inyong mga anak, ang ibig ko sabihin. Okay naman po, nag-aaral lahat. Sino ang nag-aalaga sa kanila habang ikaw ay wala? Kung kayo ay medyo tagilid ng iyong dating kabulungan? Pero nasa sa kanya po lahat yun. Nasa sa dating kabulungan mo yung mga bunga ng inyong bulungan? Opo. Okay. Opo. Pero support up po doon. Okay. Ngayon, ay ang natatanging koneksyon natin sa labas mula sa iyong tinitirhan ay ang Facebook o Internet. Kailan ka nagsimula na maging aktibo sa Facebook? Bali, nung nakapag-abroad po ako, ayun, naging active ako sa Facebook kasi yan lang po ang magiging namin ng mga anak ko magiging ugnay namin. So, ibig sabihin, 2008 ay nasa Facebook ka na? Opo. Ano ang unang grupo na inyong nilahukan at naging aktibo sa Facebook?
Wala. Ito po, the first group. Hula Hoop. Facebook group. Kauna-unahang group po ito. Ito po, ang kauna-unahang group po na sa kabila ng matagal na ikaw ay nagfe-Facebook, ay ngayon ka lamang naging aktibo sa grupo at yan yung puro halakaka na bungis-ngisan na grupo ng inyong lingkod. Ang Hula Hoop Facebook jokes. Kailan ka pa naging aktibo riyan? Anong year? Anong buwan o paano? Saan dito po sa Hula Hoop? Aha. Ano lang po, bali March pa lang yata kasi unang-una ko pong pagsali dito naging lucky commenter, 500 lucky commenter po ako noon, and then tapos the next day po naging valedictorian agad ako doon sa Itinigil. Sa 18 Eagle, yun po ang very first time pong nanalo. Sa 18 Eagle. Okay. Then, nagsunod-sunod na po yun. Nagsunod-sunod na. Halos araw-araw nananalo ka na. Nung ikaw ay mag 500 lucky number commenter, ano ang tanong doon? Sunod po yun doon sa Itinigil Una po yung sa Itinigil. Nakalimutan ko na po kasi ako doon, hindi pa ako masyadong ayaw ko, parang lang, nakiki-join lang. Tapos kinabukasan, sabi ko, makatingin nga baka may may question, makasali ulit. Baka maging valedictorian na. Ayun, yung pong gusto ko na malaman, ano ang epekto sa iyo ng Hula Hoop? Dahil ang dami kong mga nare-receive na mga magagandang comments sa inyong lingkod na nakakapagdulot daw ng ligaya, na i-exercise ang utak. Ikaw, ano masasabi mo itong sa Hula Hoop na ito? Kasi po talaga nakakapag-alis po ng homesick at lungkot sa buhay. Kasi sa tulad ko pong dito lang umiikot sa 4 na sulok ng bahay ng aking employer, wala po talagang day off. Ito lang po talaga nakakapagpangiti sa akin, nakakapagpaset, nakakapagpalundag pa pag nananalo. Ayun po. Huwag mong gaanong hawakan yung pinaka-speaker ng iyong headset, kasi kapag ka nahawak mabuti yan at nagagalaw, nawawala ka sa linya, nawawala yung sound. At any rate, naunawaan namin dito. Yung yung signal. Okay. Marami akong mga babatid na di umano ay kulang sa sweldo, minamaltrato, kulang sa pagkain, at ikinukulong. Alin doon ang naranasan mo riyan sa iyong employer ngayon? Wala naman po. Okay naman po sila. Maliban doon sa minsan may intang ulo, may sumisimangot, di umiinik. Minsan sumigaw na isang beses pero nagsalita din po ako. Sinabihan ko kung anong problema mo sa akin, sabihin mo agad. Ganun po. Wala naman po akong na-encounter dyan sa lahat na sinabi mo. Okay po naman sa pasahod. Yung bang sahod mo, ito ay pwede mong sagutin or not. Ito bang sahod mo ay nasusunod doon sa kontrata mo? Opo, sunod naman po. Di ba lang po minsan mga 1 week delayed, ganun. Pero nabibigay naman po ng tama. Diyan ba sa iyong employer, ilang kayong empleyado riyan? Isa lang po ako. Nag-iisa lang po ako. Pero 3 po kami Pilipina rito sa Maids Quarter. Iba-iba po ang amo namin pero magkakapatid ang aming mga amo. $2. $2. Sorry. Ang utang mo sa akin. dalawang beses mong sinabi ng utang. yung the word na ayaw ko marinig.
Okay, so may $2 kang utang. Ngayon, bakit? Building ba yan? Inyong kinaroroonan na doon sa Midge Quarter ay marami kayo? Bali, ano po ito, parang semi-villa. Tapos, meron pong hanggang third floor. Dalawang magkatabi pong building. Tapos, pare-pareho po may mga maids. Okay. Kaya ako nagtatanong yan para at least man napipicture namin. Dahil sinabi mo na may mga, doon sa inyong Midge Quarter ay marami kang mga kasama na Pilipina. At least napipicture namin. Kumusta naman yung kwarto ninyo? Ito ba ay may aircon? Ito ba ay maluwang? Ito ba ay may sarili-sarili kayong kama or cabinet? Or mayroon ba kayong kubeta riyan sa loob ng inyong kwarto? O paano? Okay naman po yung tinutulugan namin, yung room namin. Meron po kami sariling aircon. Kanya-kanya po kami ng kama. May comfort room din po kami sa amin. May mga cabinet din po at drawer na lagay ng mga damit namin. Okay naman po. Wow. Okay. So, nagagalak ako at least napipicture namin ang inyong sitwasyon diyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kumusta naman ang contact mo sa iyong mga anak? Di ba ito pinagbabawalan ng dating kabulungan mo sa madaling araw or open or paano? Kaya po lagi ako naka-online. Kasi po, pag nakikita nila ng mga anak ko, nagme-message po sila. Ayun, nakikita ko agad yung message nila na na i-chat ko po agad sila. Kaya may paliwanag po ako sa mga anak ko na once na nag-message kayo at hindi ako nakasagot, alam nyo na busy si mama. Busy lang ako, kaya huwag kayo magtatampo. Meron ka bang, katulad ng mga iba na meron silang inihanda na kanta, may inihanda na tula, may inihanda na gusto nila ipabati sa kanilang mga mahal sa buhay. Meron ka bang inihanda na tula para iyong basahin ngayon o ipaabot sa iyong mga mahal sa buhay o kaya doon sa nagpapapintig sa puso mo ngayon dahil sa wala ka ng kabulungan? Ganun ba? Sa mga anak ko po, hindi po sa mga tula eh. Pero meron ka mensahe na nais na basahin sa kanila? Sulat kaya na gusto mo ipaabot or what? Dahil gusto kong magkaroon ka ng pagkakataon sa ganitong mga sitwasyon, ay siguro ay marapat lamang na mabigyan mo sila ng ala-alang binabalik-balikan sapagkat ito ay permanenteng nakalagay sa YouTube. At habang mayroong YouTube, ay napapanood ang ating pag-uusap na ito. Kaya mag-iwan ka ng ala-alang binabalikan siguro para sa iyong mga mahal sa buhay. Kung meron kang inihanda. Sa mga anak ko po, masasabi ko lang sa kanila, kayo mga anak, handa ako sumuporta sa inyong pag-aaral hanggang sa kayo makatapos. Dito lang ako para sumuporta sa inyo hanggat sa abot na aking makakaya. Alam ko naman na nagsusumikap din kayo, tinutulungan nyo rin ako upang sa ganun maabot nyo lahat ang inyong mga plano at layunin sa buhay. Alam ko na masayang-masaya kayo sa mga natatanggap nyo ngayon, hindi katulad ng dati na buhay natin. Masayang-masaya kayo kasi lahat kayo nakakapag-aaral, nakakasunod sa iniuutos ng inyong ng inyong guro. Pag sinabing field trip din kayo. Hindi katulad ng dati, kahit sa outing-outing lang, di kayo makasama. Tutuwa din ako at sa lahat na natanggap yung medal, sinabi niyong alay niyo sa akin yan. Maraming salamat. Dahil sinasapatan nyo ng pag-aaral ang aking pagsisikap dito sa malayong lugar. Salamat sa inyo mga anak dahil tinutulungan nyo akong maging matatag. Alam nyo sa inyo lang ako kumukuha ng lakas, ng tatag,
at para mabuhay pa sa mundong ibabaw. Maraming salamat sa inyo mga anak dahil sa suporta rin binibigay niyo sa akin araw-araw. Message na nagsasabing, nanay, mahal ka namin, dito lang kami, susuporta sa iyo. Huwag kang bibitiw. Salamat sa mga salitang yan, mga anak. Alam nyo, naging takbo ng buhay natin. Kaya, magsikap lang kayo, kaya natin to. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit hirap na ng katawan ko at puyat at pagod, titiisin ko para sa inyo. Sa lahat po ng mga naging kaibigan ko, maraming salamat din sa suporta. Salamat din sa mga pagpapasaya na pag nalulungkot ako at nag-message sa inyo, nandyan kayo sa akin. Salamat din po Kuya Manny sa pagtanggap at pag-interview ngayong araw na ito. Maraming salamat po, yun lang. Wow! Bagbag damdamin naman ang iyong mensahe. Talaga din naman na nadarama, kita ninyo mga Kapilipino. Nadama ninyo kung ano ang damdamin ng ina na nagsisikap na palayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung mayroong pagpapahalaga sana yung mga namumuno ng ating pamahalaan sa Pilipinas na paunlarin ang industriya ng ating bansang Pilipinas, hindi kami nasa ganitong sitwasyon. Sipin ninyo, hindi ba kayo naaawa? Hindi naawa Ang hinihiling ko sa inyo, unawa, mga leader, mga politiko ng bansang Pilipinas. Pakinggan ninyo ang kanilang panawagan. Damhin ninyo kung ano ang nilalaman ng sinabi ng isang ina na kausap ko ngayon. Hindi ba ninyo naunawaan? Hindi ba nanunuot man lamang sa inyong isipan ang sinabi ng inang ito? Sana inspirasyon ninyo, mga politiko kayo. Mambihira naman kayo. Wala na kayo ibang ginawa kundi magpayaman, magpayabangan, magparamihan ng mansyon sa Pilipinas. Samantalang kami, saan kami nakatira? Baka iniisip nyo si Calpito mayaman, mga Kapilipino. Ako ay nakatira sa isang lugar na ang bayad ko ay $1,125 a month. Yan ang aking binabayad, mga Kapilipino. Samantalang yung mga politiko na wala naman nalalaman yung mga ibinuboto natin Hinahamon ko ang karamihan sa kanila. Anong nalalaman nung artista? Anong nalalaman nung asawa ng buksingero para maging leader? Anong nalalaman ng buksingero para patakbuhin ang ating bansang Pilipinas? Mga Kapilipino, hinahamon ko kayo na sana itong mga botante ngayon ay huwag na kayong paluloko sa kung sino-sino mga kandidato nang dahil lamang ba sa popular, nang dahil ba sa naging anak ng presidente, dahil ba sa anak ng senador, dahil ba sa popular na announcer, dahil ba sa popular na artista, dahil ba sa popular na buksingero. Iboto na ninyo, mga Kapilipino, mag-isip kayo. Tingnan ninyo ang ating bansang Pilipinas. Pagmasdan ninyo ang bansang Pilipinas, 1 million Filipinos going out from our country. Umaalis sa ating bansang Pilipinas. 1 milyong Pilipino, mga Kapilipino, umaalis ng ating bansang Pilipinas taon-taon para maghanap buhay sa ibang bansa. Di kayo nahihiya niyan? Ginagawa nyo kaming camouflage ng mga OFW. Bakit? Hindi niyo kami ginagawang pangbalat kayo ninyo na kayo magagaling ng mga politiko dahil kami ay nagpapasok ng mahigit na $20 billion sa aming remittances.
Kami ang pangatlo sa buong mundo. Number 1 na nag-remit ang China. Ang India, mga ka-Pilipino, pangatlo ang Pilipinas. Sipin ninyo yan, sa dami ng halaga na aming pinadadala riyan, respetuhin naman ninyo kami. Pagdating sa airport, sana saluduhan din nyo kami. Ha? Kami ang nagpapasok ng kaban ng gobyerno, ng pera ng kaban ng gobyerno sa Pilipinas. Hindi! Yung pang mga nananalo ng mga buksingero ng bilyon-bilyong dolyar ang inuuwi sa Pilipinas, para ba sa gobyerno natin yan? Hindi! Sa halip, kaming mga 8 milyong OFW ang ipinadadala naming pera ay napupunta sa gobyerno. Hindi yung buksingero na sikat na milyon ang inuwi sa Pilipinas. Napunta ba sa gobyerno yon? Napunta lang sa bulsa mga ka-Pilipino ng buksingerong yon. Pero, ang mga OFW, saan napupunta ang aming pera? Nire-remit natin na pupunta sa ating bansang Pilipinas. Kaya hinihiling ko sana sa inyo na respetuhin po ninyo kami sa araw-araw na panawagan ng inyong lingkod. Ako lamang siguro ang announcer sa buong Pilipinas na nagpapahalaga ng ganito sa mga OFW. Pakinggan ninyo mga sinasabi ng mga announcer, mga broadcasters, mga artista, mga sikat na mga politiko sa Pilipinas. Nagsasabi pa sila ng ganito na respetuhin ng mga OFW. Binubulgar ba nila ang lihim na naibibigay ng mga OFW sa ating bansa Pilipinas? Wala kayong maririnig sapagkat hindi nila naintindihan kung ano ang sinasabi kong pagpapaunlad ng industriya ng bansang Pilipinas. Hinahamon ko sila, hindi nila maintindihan yan sapagkat hindi naman sila inventor. Hindi naman sila writer, hindi sila author. Kung kayo ay scientist, kung kayo inventor, hamunin ko kayo. Naiintindihan nyo itong sinasabi ko. Ang tanging makakaintindi ng industrial revolution ng mga OFW ay si Calpito sapagkat pwede ko may pagmalaking sarili ko. Ako ay inventor, ako ay scientist, ako ay physicist. Naintindihan ko kung ano ang mga bago na paraan para sa ganoon gawin natin industrialized country ang ating bansang Pilipinas. Naintindihan ba ng mga buksingero yan? Naintindihan ba ng mga announcer yan? Naintindihan ba ng mga sikat na mga politiko riyan? Hindi sila inventor, hindi sila scientist, hindi sila physicist. Mga ka-Pilipino, itong inihahamon ko sa kanila. Ang ating bansang Pilipinas ay magiging pinakamaunlad na bansa sa buong mundo kung pakikinggan lang ako ng mga OFW sa $1 factory. Sipin nyo, 1 million. 8 bilyon. Sa $1, $8 million. I-convert mo sa peso yan. That is 300 million pesos. Ibilagay mo na lamang na itayong pabrika. Ang imbensyon ng isang Pilipino, puhunanan mo 50 million. Mga ka-Pilipino, 6 na pabrika ang maititindig ng inyong $1. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sino makapag-isip niyan? Hindi nila maiisip sapagkat hindi sila inventor. Hindi sila scientist. Hindi sila physicist. Mga ka-Pilipino, kailangan natin ngayon ng katulad ng bansang Amerika, ng bansang Europa, umunlad ang mga yan dahil sa kanilang mga inventor, ng dahil sa kanilang mga scientists, ng dahil sa kanilang mga technologies, ng dahil sa kanilang mga physicists. Hindi politiko na paunlad sa mga bansang yan. Kaya mga ka-Pilipino, nalulungkot ako sa mga naririnig ko. Maaaring nakikita ninyo ako'y tawa lang ng tawa, nakipagbungis-ngis sa hulahok. Mga ka-Pilipino, malalim ang isip ni Calpito, hinahamon ko kayo. Kung meron kayo 10 imbensyon, iharap nyo sa akin at lalampasan ko yan sapagkat meron ako 13 na imbensyon na nakapatent at na nakapiright sa Amerika, mga ka-Pilipino. Kaya, akala ninyo, tawa lang ako ng tawa, bungis-ngis sa hulahok. Mga ka-Pilipino, malalim ang isip ni Calpito kung inyong hahamunin. Ngayon, ay magbalik tayo. Nalulungkot kasi ako kaya tuloy yung hindi ko dapat nasabihin, baka sabihin yung nagyayabang ako, ay nasasabi ko tuloy dahil sa nalulungkot ako sa sitwasyon namin mga OFWs. Ngayon ay ano ang iyong nakikita sa sarili mo, Lynn, after 5 taon ulit? Ano pong... Ang tanong ko ay, ano ang nakikita mo sa sarili mo sa loob ng 5 taon na darating? Ikaw ba ay may negosyo na? Ikaw ba uuwi sa Pilipinas?
ikaw ba ay, ano ang nakikita mo? Ang projection, sapagkat ang isang tao, dapat mayroong ambisyon. At yung ambisyon na yon sa loob ng 5 taon, ano kaya ang mangyayari? So, anong nakikita mo after 5 years? Unang-unang po, ang nakikita ko after 5 years, sigurado, tapos na yung daga kong anak. Yay! Sa ano ko po ng pagiging OFW, makakatapos po silang dalawa. Yung dalawa ko pong unang nag-aaral ngayon sa high school. At siguro po sa loob ng 5 taon po ang darating na yun, kakanegosyo na ako ng sarili ko kahit kaunti yung puhunan sa Pilipinas para makasama ko na po silang lahat. Sigurado po malaki na yung apo ko. May apo na po kasi ako. Wow. Okay. So, ako'y nagagalak dahil sa kabila ng lahat ay matibay ang iyong kalooban na nakikihabok sa ganitong uri ng ating sitwasyon sa buhay. At sana naman ay napapakinggan ng ating pinatutungkulan ang ating usapang ito sapagkat nangangailangan ng ating bansang Pilipinas para sumulong, hindi para papaurong. Ang ating bansang Pilipinas papaurong, hindi papasulong. Alam niyo kung bakit? 60 years ago, 50 years ago, number 2 ang Pilipinas sa buong Asia. Ano number tayo ngayon? Number 9. So, paano yung sasabihin sa akin papasulong ang Pilipinas? Kung papasulong, at least napanatili nating number 2 sa buong Asia. Ngayon, number 9 tayo eh. Nahuhuli na tayo eh. Yung mga dating mga nag-aaral sa ating teknolohiya sa Los Baños, Laguna, na Taiwan, Singapore, Thailand, mga ka-Pilipino, nasaan sila ngayon? Inunahan na tayo. Samantalang 60, 50 years ago, nag-aaral sila sa ating eskwelahan sa Los Baños, UP, Los Baños, Laguna. Natatandaan ko yan sapagkat nagtatrabaho ako sa Malacanang during that time, 1969, nasa Malacanang na ako, at kasagsagan mga ka-Pilipino ang proyektong Masagana 99 doon sa IRRI, International Rice Research Institute, na matatagpuan sa UP, Los Baños, Laguna. Alam na alam ko yan sapagkat mga ka-Pilipino, broadcaster na ako ng Malacanang nung panahon na yon, at ako'y nagsusulat na ng mga research hinggil sa pagsasaka noong panahon na yon. May programa ako noon, Ginoong Radyo, sa Voice of the Philippines. Ang aking topic ay tungkol sa pag-aalaga ng palay. Mga ka-Pilipino, kaya nababanggit ko ito sapagkat nakakalungkot. Inunahan na tayo ng Taiwan, inunahan tayo ng Thailand, inunahan tayo ng Indonesia, inunahan tayo ng mga ka-Pilipino, yun ay mga nag-aral lamang sa atin noon sa Masagana 99. Kaya nakakalungkot. Bueno, ako'y nagagalak sa iyong pagpapaunlak na makaugnay kita, Lynn Marquez, sa ating palatuntunan, sa ating himpilang Utusan TV. Nasa iyo ang huling pagkakataon para ipaabot ang nais mo pang nakalimutan na hindi nabanggit na gusto mo na iwanan pagkain-kaisipan sa ating pag-uusap. Nasa iyo ang pagkakataon. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa interview sa akin ngayong araw na ito. Hindi po ito makakalimutan, Kuya Manny. Maraming salamat po. Maraming salamat din po doon sa mga classmates ko sa Hula Hawks na hindi ko mga nabanggit kasi ninenervyos ako. Pasensya na kayo sa akin. Basta lahat kayo na malapit sa puso ko. Salamat sa inyo lahat. Salamat din sa Diyos, sa Panginoon Diyos, kasi binibigyan niya pa ako ng iba yung lakas, tatag at tibay ng kalooban para malampasan ko ang 2 taong kontrata na naman. Bali, 1 taon na lang yung nalalabi. Hinihingi pa ako ng gabay at patnubay. Salamat po. Yun lang po sa gusto ko. Okay, at nais ko rin tunghayan yung nandito ngayon sa ating Facebook. Babasahin ko yung mga tagahanga mo rito at mga classmates.
Ang sabi ni Annie Habalon Abedin Abangco, wow, sis Lynn Marquez, good luck, sis. Easy, wag kabahan. Mabait si Kuya Manny. Ha 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 ha. Sabi niya, I-like ko ito. Irene Perges Pedalino, sabi niya, good morning, Utusa.tv, Kuya Manny Calvido. Si Jenny Capino, wow naman. Si Nerissa Abelito, server not found daw. Si Evelyn Ampalaya, ayaw pumasok Utusa, mahina ang signal ko. Okay, si ano pa ang mga saad dito, si Beverly Ibana Bonita, yes, sis Lynn, good luck, mag-ingat sa salitang amo. Ayun, tama. Binigyan ka ng paalala, meron ka $2 sa akin, magkakautang ka kay Kuya Manny ng dollar. May $2 sa utang kanyan. Okay, sisingiling kita. Okay, so mula naman kay Sweet J. Kurayag, sayang CP gamit ko. Abangan na lang kita sa YouTube bukas, ang sabi niya. At kay ako si Ines, good luck. Yan ang paabot niya sa iyo. Si Juby Ramirez Saculyes, sabi niya ay sis Lynn Marquez, huwag mong kalimutan ang ginisa mong kaibigan. Meron ka palang kinigisang kaibigan, pambihira yan. Baka naman maluto ng hilaw. Ang mga nag-like naman ay si Wing de la Cruz, si Beb Bolaño, simulan ko sa itaas. Si May Malinab, Sweet J. Corayag, Mariam Balmes, Franz Regalario Bristol, Bib Bolaño, Wing de la Cruz, Perly Clamor, ako si Ines, Nerissa Abelito, Beverly Ibana Bonetti, Jane De Gracia, Kulit ko Eric David, Irene Pergis Pedelino, Ann Habelin Abedin Abangco, Evelyn Ampalaya, Juby Ramirez Aculies, Gina Par, at Sally Costudio Rapal. Mga kapalibino, ang inyong lingkod, kagapay sa hirap at ginhawa. Ang inyong Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay ipasa. Sa inyong lahat, maraming salamat. At iiwanan ko kay Ipala. Simula ngayon, respect the OFW. Ang inyong kagapay sa hirap at ginhawa. Salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.